magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Pakiibati nga po yung mga katabi po natin na magandang umaga. Ayan, good morning. Okay. May tanong po ako. Sino po dito yung may madaming pangalan or sa bawat mga nakakasalimuha po natin, iba-iba po yung tawag sa atin? Ako po, personally, sa mga friends ko po, friends at saka sa mga ka-workmates, tawag po sa akin Al. And then sa bahay po, tawag po sa akin Vincent o kaya Sen. Yan. Pag naman po pag pumupunta po ako ng Angeles, naglalakad sa palengke, tawag sa akin Pogi. Joke lang. Biro lang po, Ayan, wala ko lang. And, biro lang po, naniniwala po ako, sa kahit na anong tawag po sa atin ng ibang tao, naniniwala din po ako na may mga iba-ibang description din po tayo sa kanila. May mga tatawag po sa atin na, si ganito, mabait yan. Si ganito, laging galit yan. Si ganito, kuripot yan. Si ganito, galante yan, di ba? Pero naniniwala po ako, amen, na nung araw na tinanggap po natin si Kristo, may bagong identity na tayo. At yun ang identity na anak ng Diyos. Amen. So, at naniniwala po ako na nung una, siguro nakikita pa ng ibang tao yung kung sino tayo dati. Kung paano po tayo mamuhay dati. Pero as day goes by, sa bawat araw, sa bawat oras na nakikinig tayo, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, nag-iiba. Nag-iiba yung tingin, nag-iiba yung nagiging perspective ng ibang tao sa atin. Kung dati, masasabi ng iba, si ganito, laging galit yan. Pero ngayon, si ganito, mapagpatawad na yan. Amen? So, napakasarap lang po sa pakiramdam na nababago po tayo. Nababago po yung mga dating ugali natin na medyo pangit. At ngayon, nakikita na po natin na maganda na yung napapakita natin sa tao. At yung mas nakikita nila ay yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo at samahan niyo po akong purihin natin ang ating Diyos. Amen? Hallelujah! Come on, clap your hands. Oh, we worship you, Jesus. Here we go. Hallelujah. We give all the praise. We say, Hallelujah. You get all the praise always. Hallelujah. You get all the praise. We say, Hallelujah. You get all the praise always. And I've got a God who is for, and He knows we're making a way. He put the battle so I wouldn't have to, although He belongs to His name. Yeah. And I've got a God who is faithful. Yes, He has. Far more than I could explain.
sing it in the night, I sing it in the battle, that's how I fight. I sing His holy, I sing it twice. I sing His holy the rest of I sing in the morning, I sing in the morning, I sing in the night. That's how I fight. I sing His holy, I sing it twice. I sing His holy the rest of my life. I sing His holy the rest of my set. Come on, put your hands together. Praise you, Jesus. Sing hallelujah. We give all the praise. Always. Hallelujah. You give all the praise. We say hallelujah. Come on. Hallelujah. You give all the praise. Always. I sing it in the morning. I sing it in the night. I sing in the battle, that's how I fight. I sing His holy, I sing it twice. I sing His holy the rest of my life. Hallelujah. You get all the praise. Oh, I came to pray. Don't want you guys to say, I came to pray. Devil, get out of my way. Devil, get out of the way. Hey, we say, I came to praise. Hallelujah. We came to praise you, Jesus. Woo. Washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Here we go. Yeah. Oh. Yeah. And I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep, but love was built on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. Oh God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I was good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Everybody sing it out. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I was good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I was good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. You took away my sin, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my sin, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away, and you took away my shame. Nailed it to the cross, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you took away my shame. And you nailed it to the cross, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. And hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. And hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Hallelujah, here I come. Everybody jump, everybody jump, 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 jump.
Jesus! Hallelujah! Lahat ng pinalaya ng Diyos ay sumigaw ng tagumpay! Lahat ng tumanggap sa Diyos ay sumigaw ng tagumpay! Lahat ng mananagumpay na ay sumigaw ng tagumpay! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Wow! Thank you, Jesus! Woo. Grabe! Oh my God! Thank you, Lord, for your presence today. Woo. Nararamdaman niyo po ba ang presensya ng Diyos? Woo. Grabe! You can't even explain ang presensya ng Diyos na nananahan sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Ang sabi ng Diyos, ikaw ay tagumpay na. Ikaw ay mananagumpay na. That's why we are walking from victory towards one victory, towards another victory. Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, you're free already from bondage. Panginoon, maraming salamat for freeing us. Thank you, Jesus. Malaya ka na sa sickness. Malaya ka na sa kung anuman ang dinidikta ng mundo. Hallelujah. Hallelujah. Any weapon may form, but it won't prosper because we have Jesus in our lives. Because we are now seeing the victory that is blessed upon us. Hallelujah. Thank you, Jesus. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. Come on, church, let's sing. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Listen to this. There's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. So what? So I'm not backing down from any giant. 'Cause I know how my story is. Yes, I know how my story is. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Go church. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Thank you, Jesus.
You take what the enemy meant for evil, turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. This is our God. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil. That's your God. That's the same God that we worship. Hallelujah. You turn it for good. Yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. No, no, no. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Receive good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You turn it, you turn it, you turn it. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. Come on, church, lift up your voice. For the battle belongs. We want to hear you. Lift up your voice. I'm gonna see your victory. Beautiful. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you. One more time, church. Wherever you belongs. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. Jesus. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, battle belongs to you. Battle belongs to you, God. Battle belongs to you, Jesus. Battle belongs to you. Battle belongs to you. Hallelujah, hallelujah, Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise your holy name, O Lord God. Salamat po, Panginoon. We shout hallelujah to you, O Lord God. We sing hallelujah. We sing praise the Lord.
Purihin ang Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Now we see a victory, O God. Ang nakikita na po namin ngayon ay tagumpay, Panginoon. Hindi problema, hindi karamdaman, hindi sakit, hindi kahirapan, hindi bagyo ng buhay, kundi tagumpay, Panginoon, ang aming nakikita sa aming mga buhay because of what you have done for us on the cross of Calvary, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At malaya po kaming nakakapagpuri ngayon, Lord God. Nakakapagpahayag, Panginoon, ng pasasalamat sa aming mga puso, O Diyos. Our hearts are filled of gratitude, Lord God, sa iyong ginawa sa aming mga buhay. At katulad po ng aming inawit, Lord God, what the enemy meant for evil, you turn it for good, Lord God. Lord, ginawa mo ito para sa kabutihan ng iyong mga anak. Kaya nga po lahat ng problema, lahat ng suliranin, Panginoon, lahat ng nakikita po naming negatibo sa buhay po namin, all those were turned good, Lord God. Gagawin mong maganda, Panginoon, ang lahat ng bagay. All things work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Sa iyong layunin, Panginoon, ang lahat ay magiging maayos, ang lahat ay magiging mabuti, ang lahat ay magiging maganda sa buhay po namin. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan na patuloy po namin isinisigaw, Lord God. Ang iyong kadakilaan, Lord God, ang pasasalamat, Panginoon, ang papupuri, O Diyos, ay aming patuloy na ibinibigay sa iyo. At ngayong umaga, Panginoon, sa iyong salita at sa iyong mensahero, Panginoon, sa umagang ito, alam namin na meron ka nang nakahanda para sa bawat isa sa amin. Ang puso po namin ay bukas, Panginoon, upang pakinggan ang iyong boses, Lord God, ang iyong tinig sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yeah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. No, no, no. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Amen. Good morning po sa ating lahat. Sa announcement po tayo, yung ating pong CFSM Young Adult Department, they will have their fellowship on June 13, 2026, Saturday, at dito po sa ating CFSM Church, 3 p.m. Yan. Ganon din po ang ating youth ministry, Bloom in Faith. Sa June 27 naman po ito, 3 p.m. sa Arlene Resort. Yan, maganda po dyan. Diyan din nag-fellowship ang mga women's. Okay. So, meron din po silang team, rooted and built up in Him, strengthened in the faith. No? Sa Colossians 2:7. Alam ko po yung mga music, may meeting after service. Okay. Lahat ng kasama sa music, we will have our meeting after service. Okay? So, tunay nga po na praise God po sa mga salita ng Panginoon na ating naririnig sa ating buhay.
Dahil sa pamamagitan ng mga salitang naririnig natin, ay patuloy na nare-renew po ang ating kaisipan. Nagkakaroon po tayo ng bagong perspective, nagkakaroon po tayo ng bagong pananaw kung sino ang Diyos sa buhay natin. Nagkakaroon din po tayo ng bagong pananaw kung sino na tayo bilang anak ng Diyos. Amen. Kaya as we hear the Word of God, patuloy na nagtata-transform, patuloy na nare-renew yung ating kaisipan. Ganon din po sa ating pagbibigay. No, nakikita natin na ang pagbibigay, hindi ito kawalan, kundi ito ay isang opportunity. Ito ay isang pagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Nakikita natin kung sino ang Panginoon sa buhay natin. Nakikita natin how blessed we are. Amen. Kung paano po tayo pinagpala ng Diyos bilang kanyang maanak. Sabi nga ng kanta, we see the victory. No? Ang nakikita natin ay yung ginawa na ng Diyos sa buhay natin. Amen. Ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, yun ang nakikita na natin ngayon. The finished work of Christ on the cross. Kaya tayo po ngayon ay nakapagbibigay ng may kaluwagan sa ating puso. Dahil ang nakikita natin ay ang probisyon ng Panginoon sa buhay natin, ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat. Tunay nga, O Diyos, nang ibigay mo ang iyong dakilang anak. Natanggap na po namin ang dakilang pagpapala sa buhay namin. Kaya Lord, kailanman hindi kami magkukulang. Dahil ibinigay mo na ang pinakamainam, ang dakilang pagpapala sa buhay namin. And we know, Lord, through our relationship, intimacy with Christ, Lord, patuloy naming mararanasan ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita na ngayon ay nakikita namin how blessed we are. Nakikita namin, Panginoon, that we are your child, that we are co-heirs of Christ. At alam po namin, Panginoon, patuloy na nararanasan namin ang iyong pagpapala, ang iyong masaganang pagpapala sa buhay namin. Kaya sa aming pong pagkakaloob, Lord, we see your provision. We see how good you are, how faithful you are in our lives. Kaya, Panginoon, may kagalakan kaming magkaloob sa umagang ito dahil ang nakikita namin kung sino ka sa aming mga buhay. We thank you, Lord. Praise you, Lord, in the mighty name of Jesus. Amen. Washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Let's go. And I'm clean, sin was stained on me, shame was running deep, but love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean, but how can it be? I'm ransomed and redeemed, I'm standing in your victory. Oh, hallelujah. Amen. Ayan. Isa nga pong malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. Truly, the victory is already within us. Amen. Ay, napakasarap sa feeling na makita natin yung kapatiran natin na mayroong kagalakan, no? Mayroong tagumpay sa buhay niya. May ngiti sa kanyang labi na pumarito, no, sa ating simbahan na puno ng pag-asa. Amen. Puno ng katagumpayan sa kanyang buhay. Amen. Wala pong binigay sa akin na papel para i-welcome ang bagong dalo dito sa ating gawain. Wala po ba? Okay, so let's all stand and welcome one another. Hallelujah! And I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah,
took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. Here I come. Hallelujah, 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 here I come. And now we're washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Amen. Tagumpay. Magandang umaga po sa ating lahat. So, Reigning in Life, yun po ang 2026 theme natin. And Reigning in Freedom. So, yung topic po natin ngayon, Renewed Mind, Transform Lives. So, ang buhay po natin, para po ito ay matransform, magbago, kailangan po na baguhin natin ang paraan ng ating pag-iisip or palitan natin ang paraan ng ating pag-iisip upang sa ganon, magkaroon po ng transformation sa ating pong buhay. So dalawa pong bagay na pwedeng matransform ang buhay natin. Yung isa po, through the Word, sa sistema ng mundo. At yung pangalawa, through the Word, sa sistema ng Diyos. Pagka po ang buhay natin nahubog na transform sa pamamagitan ng sistema ng mundo, asahan po natin, ito po ay from bad to worse. Yun po ang magiging kalalabasan kapag po ang transformation natin ay nanggaling sa sistema ng mundo. Pero po kapag ang transformation ng buhay po natin nanggaling sa sistema ng Diyos, sa salita ng Diyos, ang resulta po, from good to best. Kaya nga po, ang pinaka-goal natin, to reign in freedom and to reign in life. Kaya doon po tayo sa pangalawa, na matransform ang buhay po natin through the Word of God, sa sistema po ng Diyos. Sapagkat kung sa sistema po ng mundo, ganito po ang magiging kalalabasan ng buhay po natin. Sa Matthew chapter 13, verse 22. So ganito po ang sinasabi, He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word. And the care of this word and the deceitfulness of riches choke the word, and he becometh unfruitful. So kapag po sa sistema ng mundo, ito po ang mangyayari. Alam niyo po, pagka sinabi sa Bible, unfruitful, wala kang bunga. Natatandaan po ninyo yung parable of the fig tree? Ang sabi ng Diyos, wala kang kwenta, nakakasikip ka lang. Yun po kapag wala pong bunga na nakikita ang Panginoon. Nakakasikip ka lang, kailangan ka ng putulin. Yun po, kapag po tayo ay nahubog sa mundo, hindi po tayo magkakabunga.
Hindi po ibig sabihin na mayaman ka, nasa iyo na ang lahat ng bagay dito sa mundo. Mabunga ka. Hindi po yon ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap na bunga ng Panginoon, makikita po natin sa Galatia yan. Yung pong kahinahunan na kapag ka ang salita ng Diyos ang humuhubog sa iyo, nagiging mabait ka, nagiging mapagbigay ka, nagiging mabuting tao ka. Yun po ang idinudulot na kapag ka ang salita ng Diyos, ang siya pong nagpapatransform ng buhay natin. Pero kapag po sa sistema ng mundo, ganito po ang kahihinatnan natin. Wala po tayong bunga. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, by their fruit you shall know them. Wala kang bunga. Ano yung pagkakilanlan mo? Hindi tayo makikilala. Yung identity natin, by their fruit, sa pamamagitan po ng bunga natin kung bakit nakikilala tayo. Kaya tayo po mga Kristiyano, kinakikitaan po tayo ng bunga. Bunga na ng Espiritu sa buhay po natin. Kaya wag po tayong magpahubog, wag po tayong magpa-transform sa sistema ng mundo. Sa sistema naman po ng Diyos, ganito po ang magiging kalalabasan natin. But we all, lahat po tayo, with an open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yun po ang mangyayari sa atin kapag ka na-transform ang buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po ay mapapalitan from glory to glory. Yun po ang magiging buhay natin mula sa kalwalhatian patungo sa kalwalhatian. So kumbaga ang buhay natin, paangat ng paangat, pabago ng pabago, paganda ng paganda, kapag ka ang salita ng Diyos ang siyang nagpapatransform ng buhay po natin. Kaya nga po, ito ang pinaka-goal natin sa buhay, na magkaroon ng transformation to the Word of God. Kasi po, napaka-powerful ng mind. Ang kaisipan po natin ay napaka-makapangyarihan. Sabi nga, you are what you think. Kung ano ang iniisip mo, ikaw yon. Yun po ang sabi ng Proverbs 23:7, 1a. So sabi po, for as he thinketh in his heart, so is he. So kung ano po ang iniisip mo, magiging ikaw yon. Very powerful ang mind. Kaya nga po, kung iisipin mo, halimbawa, meron kang nililigawan. Kapag ka inisip mo, mahal ka ng nililigawan mo, ano ang mararamdaman mo? Di ba? Masaya ka? Inspired ka? Ganadong-ganado ka. Pero isipin mo, ang asawa ko may kinakandong na iba. Ang asawa ko may kumakandong na iba. Ano ang mararamdaman mo? Tataas na ang blood pressure mo. Magagalit ka na, mawawalan ka na ng gana. Wala pang nangyayari dyan. Isip pa lang yan. Kaya po, kailangan mabago ang isip natin through the Word of God. Very powerful ang pag-iisip. Minsan, merong tayong naging speaker. Hindi ko lang natatandaan kung sa City Library pa ata tayo nun. So sabi ng speaker natin, pagka raw dumadaan siya sa kanila, lalo na sa tabi ng basketball court, lagi niyang naririnig, Pastor Cuba. Ayan na si Pastor Cuba, dumadaan na si Pastor Cuba. Palagi raw niya naririnig yon. Sabi niya, parang napipikon na ako, nagagalit na ako, gusto ko na silang awayin, sabi niya. Pero nagpigil siya. So sabi niya, pinalitan ko ang aking pag-iisip. Kapag ka naririnig ko ang Cuba, pinapasok ko sa isip ko, pogi, pogi. Kaya nga, kapag ka dumadaan ako, sabi niya,
naririnig ko, ayan na si Pastor Kuba. Ang ngiti ko hanggang tenga kasi parang musika na sa aking pandinig yung Pastor Kuba kasi ang pumapasok sa isip ko. Ayan na si Pastor Pogi. Pogi. So, iniba niya ang kanyang pag-iisip. Kaya nga po, powerful ang mind. Sino po dito ang nakakakilala kay George Foreman at Muhammad Ali? Pwede po magtaas ng kamay. So, kung si Pacquiao po, sikat na boksingero sa buong mundo, mas sikat po ang dalawang ito. Heavyweight boxer. No? So, minsan po bago maglaban, si George Foreman at si Muhammad Ali, may napansin po ang kanyang nanay. So, kinausap niya si Foreman, sabi ng nanay ni Foreman, George, sabi niya, alam mo, kayang-kaya mong talunin si Ali. Kasi mas bata ka sa kanya at mas malakas ka sa kanya. Yun po ang sabi ng kanyang nanay. Pero, matatalo ka sa laban ninyo. Sabi ng nanay niya. Kasi, natatakot ka sa kanya. Kasi pumasok sa isip ni Foreman ang takot sa lakas, sa edad. Talagang bentahing-bentahe si Foreman. Pero dahil pumasok sa isip niya ang takot, kaya nung naglaban sila, tama ang nanay niya. Knockout si George Foreman. Dahil naghari sa kanya ang takot. So may kahalintulad na istorya ito sa Old Testament. Sa Numbers, nung suguin ni Moses ang 12 spies. So 40 days silang naniktik sa lupain ng Kanaan. Nung magbalik sila, nag-report sila sa mga tao, ang sabi ni Joshua at Caleb, napakasagana ng lupain. Wala ka nang hahanapin pa. Napakataba ng lupa. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon. Kung loloobin ni Yahweh, mapapasa atin ang lupain. Pero, ang sabi ng 10, hindi natin sila kaya. Kasi, napakatitibay ng kanilang pader at naninirahan pa doon ang mga higante para lamang tayong tipaklong sa kanilang harapan. So ang mga tao nagsimula ng matakot, magsimula ng mag-complain. Nagagalit na ang mga tao kay Moses, ang sabi nila, bakit mo kami dinala dito? Wala na bang paglilibingan sa Ehipto? Para ilibing kami dito? Namagitan si Joshua at si Caleb. Ang sabi nila, huwag tayong matakot. Lakasan natin ang ating loob. Kayang-kaya natin sila dahil kasama natin si Yahweh. Pero ang mga tao, galit pa rin. Muntikan ng batuhin si Caleb at si Joshua. Namagitan lamang ang Diyos. Kung titingnan po natin ang sitwasyon, tama naman po ang 10 tiktik. Talagang napakalakas ng kanilang kalaban. So hindi po sila mali. Tama po sila. Talagang hindi nila kaya kung sa sistema ng mundo. Hindi talaga nila kaya sa sistema ng mundo. Nasanay kasi sila sa sistema ng mundo. Pero, hindi nila nakita ang isa pang sistema. Ang sistema ng Diyos. Kay Caleb at kay Joshua, sariwang-sariwa pa ang ginawa ng Diyos. Imagine, nakadaan sila sa dagat na naging tuyo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila namatay sa uhaw
sa gitna ng disyerto dahil ang Diyos nagpadaloy ng tubig sa isang bato. Hindi sila namatay sa gutom dahil nagpaulan ng mana ang Panginoon at nagpadagsa ng maraming pugo. Yun ang kanilang nakita. Yes, sa sistema ng tao, mahirap. Pero sa sistema ng Diyos, walang mahirap. Kaya nga si Joshua at Caleb, ang nakita nila ang sistema ng Diyos. Imagine sino ang makakahati sa dagat para dumaan ka sa tuyong lupa. Kung i-compare doon sa mga taga-Kanaan, walang-wala yon sa Panginoon. Pero dahil nga nasanay ang 10 ito sa sistema ng mundo, siyempre po, majority wins. So nanalo po ang 10. Kaya nagpaikot-ikot lamang sila sa disyerto hanggang sa silang lahat ay mamatay, maliban kina Joshua at Caleb na sila lang ang nakapasok sa lupang pangako. Yun po ay dahil ang isip nila ay hindi na-renewed ng salita ng Diyos. Amen? So mayroon pong 2 magulang na Kristiyano. So ang magulang na Kristiyano pong ito, hating gabi na, wala pa ang kanilang mga anak. Dahil na-stranded po sila kasi napakalakas ng ulan at nawalan pa ng communication ang mga magulang na ito. Siyempre po, kayo bilang magulang, ano ang magiging reaction ninyo? Natural po, kahit Kristiyano tayo, magwo-worry ka. Hindi naman po tayo exempted sa worry. So magwo-worry ka, matatakot ka, mag-iisip ka, ano na kaya ang nangyari sa aking anak? Kasi nawalan ka ng communication. So bilang Kristiyano, ano ang gagawin mo? So ang 2 Kristiyano na ito ay, siyempre, mananalangin. At magkukote ng salita ng Diyos. Ano po ang kinote nila? Philippians 4:6-7. So sabi po, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Then, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Jesus Christ. Ang sabi po, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, bagkus manalangin tayo sa Diyos ng may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang arukin ng tao, ang siyang mag-iingat sa ating puso sa pamamagitan ni Kristo. So same situation, ang anak nila na stranded, hindi nakauwi. So nag-worry, ang ginawa, nanalangin, nag-quote ng verse. So yung unang magulang, pagkatapos manalangin, natulog na. Yung pangalawa, hindi nakatulog dahil inaalala niya ang kanyang anak. Kinaumagahan, parehong dumating ang kanilang mga anak. Sino sa kanila ang nag-reign in freedom? Siyempre, yung una. Bakit kaya? Parehong sitwasyon, parehong ginawa, nanalangin, nagbasa ng salita ng Diyos. Bakit yung isa natulog? Bakit yung isa hindi makatulog? Ano kaya ang dahilan? So kayo na po ang bahalang mag-isip. Kung minsan po, dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi po tayo exempted. Nakakatulog po ba tayo pag ganon ang sitwasyon? Saan po tayo sa 2 magulang na ito?
yung pagkatapos manalangin, natulog na. O pagkatapos manalangin, hindi pa rin nakatulog dahil sa pag-aalala. So pumili po kayo kung saan po kayo dito. At ang tanong po yun nga, bakit kaya? Ano ang dahilan? Pareho naman silang nanalangin. Pareho silang nagbasa ng Biblia. Pero hindi pareho ang nangyari. Natulog yung isa hindi. So, sasagutin po natin mamaya yan. Dito po, kaya po kailangan natin na mabago ang paraan ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa Romans chapter 12, verse 2, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So sabi po, huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Kung ang talatang ito na isulat 2,000 years ago, tingnan po natin noon, gaano ba ka-impluensya ang mundo? Maybe ang influence ng mundo noon sa kanilang pamilya, sa kanilang community, so hindi po katulad ngayon. Ngayon po, ang influence ng mundo, buong mundo na. Sa pamamagitan po ng social media, pwede kang ma-impluensyahan ng buong mundo. Hindi katulad noon, halos sa kanila lamang community. Kaya sa panahon po natin ngayon, masigit natin bigyan ng panahon ng salita ng Diyos dahil mas matindi ang impluensya ng mundo ngayon. Kaya po, minsan, sa pag-click po natin sa social media, sa Facebook, makikita natin ang maraming nakapost. Kung minsan nagko-comment tayo, di ba? Pinapatulan natin yung mga nagko-comment tayo ng minsan hindi maganda yung tinatype natin, lalo na kung hindi tayo pabor, no? Nadadala tayo ng ating damdamin, lalo na ngayon, na nangyayari sa Senate, nangyayari sa ating bansa kung minsan, kung hindi mo i-guard ang iyong heart, makakapag-type ka ng hindi maganda. At kung minsan naman, dahil sa nakikita natin sa social media, nakita mo yung idol mo, nagpapakita ng kanyang katawan, nagpo-post ng mga konti lang ang takip. Kung minsan, di ba, nagagaya natin. Marami tayong nakikita na gumagaya. So wala naman pong, kung titingnan po natin parang okay lang naman kasi ine-express lang naman natin yung ating damdamin. Pero meron pong naisasantabi kapag tayo po ay nadadala, nako-confirm sa takbo ng mundo. Naisasantabi po yung ating isang identity kay Christ. Yung pagiging salt and light natin. Kaya po, mag-ingat-ingat tayo na wag basta papatol, wag basta gagaya. Kaya nga po, do not conform. Kahit po may freedom of expression tayo, tandaan po natin, we are Christians. Ang identity natin is to be salt and light of this world. Kaya, ingat-ingat po. Think before you click. Kaya ang sabi po, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ito po ang kailangan, ma-renew ang mind natin upang mapatunayan natin, makita natin
kung ano ang mabuti, kung ano ang katanggap-tanggap, kung ano ang perpektong kalooban ng Diyos. Ito po ay makikita natin, mararanasan natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po sunod na verse in Romans chapter 10, verse 17, sabi nga po, so then faith cometh by hearing. So ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. At ano po ang pakikinggan natin? And hearing by the word of God. Ang pakikinggan natin ay ang salita ng Diyos. Kasi ang mundo nagsasalita rin. Kaya nga, piliin nating pakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ng mundo, gawin mo yan, sige, aasenso ka dyan, kahit mali. Pero hindi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gawin mo yung nararapat. And all these things shall be added unto you. Kaya nga po, dalawa po ang pagpipilian natin. Yung sinasabi ng mundo o yung sinasabi ng salita ng Diyos. So hindi po dito natatapos na makinig lamang tayo. Kailangan po higit pa doon ang gagawin natin. Sa susunod pong verse, ang sabi po, this book of the law shall not depart out of thy mouth. But, ano po ang sinasabi? But thou shalt meditate therein day and night. Kailangan po nating i-meditate. Kailangan po nating i-digest. Kailangan po nating namnamin ang salita ng Diyos. That thou may observe and do. Ito po ay napakahalaga. Maobserbahan mo at magawa ang lahat ng nasusulat doon. For then, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hindi lamang po napakinggan natin tapos na. I-meditate po natin upang sa ganon, ito po ay ating mai-apply sa ating buhay. Kung babalikan po natin ang dalawang Kristiyanong magulang na nasa parehong sitwasyon, ano po ang pagkakaiba nila? Yung isa, nagawa niya ang sinasabi ng Philippians 4:6-7. And the peace of God. Kaya nga po, payapa siya, natulog siya. Yung isa, hindi siya nakatulog. Hindi niya nagawa ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi po tayo kung minsan, kapag ka may problema, doon pa lang tayo humahanap ng akmang verse sa salita ng Diyos. Nandun na ang problema. Hindi po ganon ang salita ng Diyos. Dapat po ang salita ng Diyos, minemeditate natin pagdating ng problema, ang salita ng Diyos ang siyang lalaban sa atin. Meron pong mga Kristiyano noon. Meron po siyang napakalaking problema. So sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako. Bubuksan ko po ang Bible na ito, ituturo ko po kung ano ang kalooban niyo. Yun po ang mga taong hindi nagme-meditate ng salita ng Diyos. Dumating ang problema, parang ginagawang magic ang salita ng Diyos. Sinara ang Bible, binuksan, biglang itinuro ang isang talata na ang sabi niya, Lord, ito po ang kalooban ninyo sa aking problema. So pagkabasa niya at nagbigti si Judas. So, yun po ba ang solusyon ng kanyang problema? Kaya po hindi magic ang salita ng Diyos. Yung isa naman, ang sabi niya, Lord, gusto ko pong magtayo ng negosyo. Ano po ba ang kalooban nyo? Ganon din ang ginawa niya. Sinara ang Bible, biglang binuksan, itinuro
at ang nabasa niya, gumawa ka ng daong. So yun ba ang kalooban ng Diyos? Ang business niya, gagawa siya ng barko? Hindi po, ganon ang salita ng Diyos. Tayo po kasi, pag dumating ang problema, doon pa lamang tayo nag-aapuhap ng solusyon. Nasa atin na ang solusyon. Meditate the word day and night. Upang sa ganon, ma-apply po natin sa ating buhay. At ang resulta, giginhawa ka at magkakaroon ka ng masaganang pamumuhay. Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Nakakaligtaan lamang po natin na ito ay patuloy po nating pagbulayan sa ating pong mga buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay very, very powerful. Na kapag ka ang salita ng Diyos ang ipinamumuhay po natin, walang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan. Bakit po? Next verse po. Sa Matthew chapter 7, verse 24 to 25. Therefore, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them. So, nandun na naman po yung pinakikinggan at ginagawa. I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it felt not, for it was founded upon a rock. So ang sabi po, ang tao raw po nakikinig at nagsasagawa ng kanyang pinakikinggan. Katulad siya ng nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, dumating ang malakas na baha, binayo ang bahay na iyon at hindi siya natinag. Bakit po? Dahil nakatayo siya sa bato. I-analyze po natin ang talatang ito. Sino po ang lumaban sa baha? Yung bang bahay o yung bato? Yung bato. Si bato ang lumaban, hindi ang bahay. Kasi kung babasahin natin ang kasunod, yung nagtayo sa buhanginan, nung dumating ang baha, nawasak siya kasi nakatayo siya sa ibabaw ng buhangin. Kaya nga po sa buhay po natin, when we meditate, kapag ang salita ng Diyos, minemeditate natin, ina-apply natin sa ating buhay, hindi po tayo exempted sa problema. Darating at darating ang mga problema, pero magtatagumpay ka. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ang siyang lalaban para sa iyo, hindi na ikaw. At ang sinasabi ditong bato, sino ba yung bato? Kung babasahin natin sa 1 Corinthians 10:4, ang batong tinutukoy ay si Kristo. Si Jesus Christ ang bato. Kaya nga, kapag ka ang puso natin, ang buhay natin, punong-puno ng salita ng Diyos, dumating ang problema, ang bato ang siyang lalaban para sa iyo. Pero kung wala kang inimbak na salita ng Diyos, nakapasok na ang problema, doon ka pa lang naghahanap ng bato, magkakaroon na ng damage sa loob. Kasi nakapasok na. Pero kung nandun na ang depensa sa loob, yung bato nandun na, dumating ang problema, hindi na makapasok sa loob ang problema, wala na siyang damage na magagawa inside you. Kasi ang salita ng Diyos, ang siyang lalaban sa atin. Kaya nga, makikita po natin
ang mga alagad, ang mga propeta, bakit nila napagtagumpayan ang napakaraming pagsubok sa kanilang buhay? Even in the point of death, bakit natanggap nila? Kasi nga, hindi sila ang lumaban sa problema. Hindi sila lumaban sa persecution, kundi ang salitang nakaimbak sa puso nila. Yun ang lumalaban. Kaya nga tayo po kapag punong-puno tayo ng salita ng Diyos, kapag babad tayo sa banal na presensya ng Diyos, para tayong dahon ng gabi na kapag dumapo ang tubig, tumatalsik lang. Pero kapag walang-wala tayo ng salita ng Diyos, para tayong tissue paper, kapag dumapo ang tubig, ina-absorb natin. Nahihirapan tayo. Napupunit tayo. Kasi nga, wala ang depensa sa buhay po natin. Hindi po natin kaya ang mundong ito without the Word of God. Kaya anuman po ang problema na darating sa atin, kapag puno tayo ng salita ng Diyos, 100% masasabi nating tagumpay. Yun po, masasabi po natin yun. Kasi po ang tagumpay natin ay si Kristo. Kaya patuloy po nating i-meditate ang salita ng Diyos. Kagaya po ng sumulat ng Psalm 119. So yung sumulat po ng 119, hindi ko po alam kung wala pong sinasabi kung si David, kung si Jeremiah, wala pong eksaktong sinasabi kung sino. Pero ito po ang sinabi niya sa Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Napakarami pong tukso sa mundong ito. Napakaraming pagsubok sa mundong ito. Pero kung ang salita ng Diyos ang nakatago sa puso natin, ano po ang resulta? I will not sin against thee. Kahit po pilitin natin, huwag akong titingin. Sabi nga ni Brother Edgar, pag tumingin ka raw sa isang sexy, yung unang tingin, hindi ka pa nagkakasala. Yung pangalawa, nagkakasala ka na. Kaya pagka raw tumingin ka, huwag mo nang aalisin ang yung tingin. So, hindi po yun. No? Kaya po, kung ang salita ng Diyos nakatago sa puso po natin, kahit dumaan sa harapan mo ang napaka-sexy, titingnan mo lang yan. Pero, hindi yan pumapasok sa puso. Kasi ang salita ng Diyos, ang siyang gwardya mo, ang siyang pipigil na ito ay maglaro sa iyong isip. Kaya nga po ang salita ng Diyos, ang siyang patuloy po nating itago sa ating puso. Bawas-bawasan po natin ang Facebook. Sabi nga ni Pastor, hindi na siya nagpe-Facebook. Praise God. Sana all. So napakahirap na tanggihan ang mundo. Pero kung babad ka sa salita ng Diyos, hindi ka mahihirapan kasi ang salita mismo ang siyang lalaban para sa iyo. Kaya ang sabi ni Joshua at Caleb, kasama natin ang Diyos. Di ba? Kasama natin ang Diyos, magtatagumpay tayo. Yun ang laman ng kanilang puso. Dahil pinasok nila sa kanilang isip at puso ang dakilang himala na ginawa ng Diyos
sa kanilang kalagitnaan. Kaya po tayo, kailangan ma-renew ang mind natin through the Word of God. And then, sa susunod po, malapit na po tayong magtapos. And be renewed in the spirit of your mind. So kung titingnan po natin, paulit-ulit pong sinasabi, be renewed. Sa Romans 12:2, be ye renewed, be ye transformed by the renewing of your mind. And then sa Efeso, inulit, and be renewed in the spirit of your mind. Kasi po, ito lang ang tanging sandata natin upang sa ganon, makaiwas tayo sa napakalaking tukso sa mundong ito. Bagamat tayo po ay nakatira sa fallen world, hindi po fallen lives ang buhay po natin, kundi ano po ang buhay natin? Tagumpay na buhay. Masaganang buhay. Masayang buhay. Mapayapang buhay. Yun po ang dulot na na-renew ang mind natin. And then sa susunod na verse, and have put on the new man, which is renewed in the knowledge after the image of him that created him. Kaya nga po, ilagay na po natin yung sa ating kaisipan, yung bagong pagkatao natin. Sino ba tayo? Yung identity natin that we are a new creature. Wala na ang luma. Kundi, bago na tayo, kamukha na tayo ng anak ng Diyos na lumikha sa atin. Yun po ang ilagay natin sa ating kaisipan that we are now a children of God. We are now holy. Ang buhay po natin ay nasa Diyos na. Ang buhay po natin ay matuwid. Doon po tayo lumakad. Yung identity po natin, ang siya pong ipamuhay po natin. And then last, ang sabi po, finally, so nasa ano na po tayo, huli. Kaya po, finally na po tayo. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, ano po ang sabi? Think on these things. So napakarami po nito, no? Ma-memorize po ba ninyo ito? Napakarami. So i-summarize na lang po natin sa iisang sentence. Yung sinasabi po ng Philippians 4:8. Think about Christ. Kapag ka si Kristo ang inisip mo, pasok na lahat yan. Kaya po kung mahina po tayo sa memorization, isa na lamang po ang ating iisipin. Think about Christ. Ano ang resulta? You will experience the finished work of Christ. Kaya nga po, kung si Kristo ang lagi nating iniisip, mararanasan po natin ang ginawa, tinapos na gawa ni Kristo. So ano po ang sasabihin natin? Tagumpay. Kasi nga po, tagumpay na tayo. Kaya nga po sa buhay po natin, think always Christ. Sabi po, live in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Kaya nga po, mararanasan natin lahat ng pangako ng Diyos kapag si Kristo ang palagi nating iniisip sa ating buhay. Purihin po ang Diyos. Music please.
Amen? So patuloy po nating sariwain ang banal na presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. At times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing, hearing your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. The times of refreshing, here in your presence, there is no blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with Hallelujah, Lord. Tunay nga po, O Diyos, na wala nang hihigit na kaligayahan maliban sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, patuloy po naming sinasariwa ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Patuloy po naming pinagyayaman ang iyong mga salita, O Diyos, na tunay nga pong ito ang tunay na kagalakan ng aming mga puso. At patuloy po kaming magnanasa, O Lord, na lalo ka pa naming maranasan, makilala sa aming po mga buhay. Upang sa ganon, ang anumang alingasngas ng mundong ito, ang anumang nakikita po namin sa mundong ito, O Diyos, ito ay maglalabo na sa pamamagitan ng liwanag na nararanasan po namin sa iyong mga salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito sa Matthew 9 verse 21, ang sabi niya dito, sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit o laylayan ng kanyang damit, ay gagaling ako. Itong talatang ito na sinabi ng Word of God, yung babaeng 12 years siyang nagbibleed. 12 years nagbibleed ito. No? Karamdaman ito. Sabi ng other word,
mga talata, mayaman ang babae, naubos ang kanya lahat ng ari-arian niya. Kapatid ko sa Panginoon, hindi lang itong ganitong sitwasyon. Baka matagal ka na rin napapahirapan ng anuman mga bagay na alalahanin sa buhay mo. Maraming mga nagpapahirap sa iyo. Pero sabi ng babae, mahipo ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Gagaling ako. Hindi pa niya nahawakan, hindi pa niya nahipo ang laylayan ng damit ng babae, ng ating Panginoon. Sa kanyang puso, sa kanyang pananampalataya, may katugunan na. Kapatid ko sa Panginoon, ano man ang bumabagabag sa iyo, na hindi ka makatulog, na mayroon kang parang pumipigil sa iyo, sabi ng babae, mahawakan ko lamang, nandun yung pananampalataya. Kapatid, ang pananampalataya na meron ka, patuloy mo itong pagyamanin at patuloy itong lumaki sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay may karamdaman na lagi ka nababalisa, marami akong Kristiyanong nakikita at naririnig. Kaya even though they are Christian, dumaranas sila na hindi sila makatulog. Kaya kapatid, kung mayroon nandito na ganito, ito ang panahon na patuloy mong makita sa puso mo si Kristo. Tayo po ay tumayo. Thank you, Lord God. Kung anong may karamdaman ka na mayroon ka ngayon, hindi lang nagbe-bleed, baka mayroon kang karamdaman sa atay, sa puso, sa baga. Ang Diyos kaya niyang pagalingin yan. It's a matter of your faith. Sabi na faith, according to your faith, it shall be done. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, sa oras na ito, kami mga anak mo. At sa oras na ito, Panginoon, kung sino man ang may karamdaman physically, sa oras na ito, O Diyos, inuutusan ko ang kailang katawan na sa pangalan ni Jesus, ito ay maging normal. Ikaw na nerve, ikaw na cells sa katawan na nanghihina, mabuhay kang mamuli. Mag-produce ka ng panibagong cells. Mabuhay kang muli. Ikaw na nahihirapan na kumilos, na ikaw ay mahirapan na huminga, ang iyong karamdaman sa loob ng katawan mo, sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gumaling. Bumalik ka sa normal. Bumalik ka sa normal sa pangalan ni Jesus at makakaramdam ka ng panibagong lakas, panibagong buhay. Kaya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ikaw na hindi makatulog, ikaw ay bumabagabag, ikaw ay malaya na, malaya ka dahil si Kristo ay nasa iyo. Sa pangalan ni Jesus, kapatid, receive your healing right now in Jesus' name, physically. Come on, hallelujah. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Palakapan mo sa ang Panginoon. Amen. Praise God. Salamat for din si Verso sa ating pong tagapagsalita. Salamat sa buhay, sa din sa pamilya. Tingnan natin ang Romans 8:18. So Roma 8:18, nais kong gawin natin ang Biblia, yung matandang Biblia. So sabi niya, tinuturing ko ng pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi dapat iambing sa kalulatiyang mahayag sa atin. So, ulitin natin, itinuturing ko ng ang pagtitiis sa panahong ito, panahon kasalukuyan ay hindi dapat may ambing sa kalulatiyang mahayag sa atin. So mga kapatid, si Pablo ay sumusulat siya sa mga Roman citizen at sa mga Jew. At sila po ay nakaranas po ng pagtitiis, pagsubok, mga persecution. At sila po ay pinapatay. Kasi po, kapag sa panahon yun, isa lang ang emperor. Ang pagiging emperor, siya ang Panginoon ng mga tao. Yeah, Lord ang tawag sa emperor sa panahon yun. Kaya yung pong Romans 10:9, pag pinagig mo na si Jesus ay Panginoon, yun po ay isang malaking pagrebelde sa emperor. Kaya po, hindi po basta-basta ipinapahig yun. Dahil kamatayan ang kabayaran. Pero ngayon, simple lang sa atin.
pag pinagin natin si Jesus sa Panginoon, ay wala pa papatay sa atin. Dahil hindi po yun ang panahon natin. Pero sa ibang lugar, ay ganoon po ang nangyari. Isa lang ang Panginoon na ang kanilang leader. So, yun po, naranasan po ng mga tagroma. Pero sabi ni Pablo, hindi mayambing ang kalulatiang mayayag sa atin. Sabi na bro, ang bagay na paghihirap niya ay hindi mo mayambing sa kalulatian, the glory, na siyang mayag sa atin. Sa English sabi niya, revealed in us. Hindi po, revealed to us. Hindi pa lang po ma-reveal, hindi pa lang po mayayag, at hindi po may reveal mula sa labas patungo sa loob, kundi ito'y nasa atin na. Nasa atin na ang kalulatian ng Diyos, nasa atin na ang Diyos, nasa atin na ang Panginoon. Sa atin mabuhay. Kailangan lang ihayag. So nasa atin na ang lahat. Dahil si Kristo nasa atin na ang lahat. So kung nasa atin lahat, ang kailangan natin ay yun nga po, na-share natin, i-renew lang natin ating mind. At ang lahat ng nasa atin na, ang lahat ng bagay ay lalabas sa ating mabubuhay. Kapag na-renew ang ating mga kaisipan, at dahil kaisipan ang naging hadlang sa ating buhay na kung saan ang kaisipan, hindi po yung intellectual, hindi po yung brain, hindi po yung intellectual, kundi po yung kaisipan, yung po mind, yung po nakikita ng puso. Kahit nagsasalita ako ngayon, meron ko yung nakikita sa iyong isip. Oh, meron ko nakikita. Hindi lang nakikita yung physical, kung meron ko nakikita sa puso nyo. May kanya-kanya tayong nakikita sa ating puso. Kaya po, yung po ang dapat rin nyo kasi nasana yung ating isip sa mga bagay ng mundo, mga bagay na naramdaman, mga bagay na nakikita, mga bagay na sa ating pong narinig sa ating buhay. Kaya po, kailangan nating matuloy na mag-renew sa ating mga buhay upang sa mayag kung ano ang nasa atin. Nasa atin, ang Panginoon. Kaya kapag tayo nag-pray, hindi tayo nag-pray para dahil natatakot tayo, dahil nag-pray tayo dahil gusto natin iyanay natin ang ating isip sa kung sino tayo sa Panginoon. Iyanay natin kung ano ang nasa atin. Nasa atin ang Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpala, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kagalakan. Nasa atin na. Ihanay lang natin ang ating isip doon sa kung nasa atin. Kaya pag tayo nalulungkot at tatakot, ano man ang problema, it doesn't mean wala ang solusyon. It doesn't mean wala yung kapayapaan. Hindi nawawala yan. Hindi pa lang darating, kundi nandyan na. Ang kailangan iyanay natin. Kaya ang isip natin, kung tayo nalulungkot, baka ibang iniisip natin. Kaya bakit tayo natatakot? Ibang naisip natin. Isip natin, kailangan ang Panginoon, sabi nga, think what's true, think what is honest. Isipin natin lagi ang Panginoon. Upang sa ang kapayapaan na di nawala, kakalakan di nawala, ang pag-ibig di nawala, ang papalang di nawala, ay nasa atin na. Kailangan lang po, ay ma-renew ang ating kaisipan. Kala natin wala ang pagpala, kala natin wala ang kapayapaan, kala natin wala ang kakalakan, kala natin wala yung kahinaunan, kala natin wala yung kabutihan. Nandyan po, mabuti ka na, sarap ang Diyos. Amen? Kahit hindi nagkakasala ka, sarap ang Diyos, kaya batuid. Batuid ka. Hindi nakakontaminate yun, hindi nasisira yun. Hindi nawawala yun. Kapag nagkasala ka, hindi ka matuid. Hindi po. Ang nawawala, yung bunga nun, naging katawiran na sa iyo. Naging worse, naging masama ang buhay, pamuhay araw-araw, pero hindi nawala katawiran. Nawala yung bunga nasa atin. Dapat sana natin, nawala. O hindi namumunga ang nasa atin. Ang isang watermelon, sabi nga, pakwan, ay pakwan yan.
Kapag hindi siya namunga, ibig sabihin, hindi pakwan pa rin siya. Meron mo langad lang, may uod, may mga masamang panahon, no? Kaya po, hindi namunga. Pero pakwan pa rin siya. Amen? Amen? Andiyan po tayo. Pakwan pa rin siya, kaya batuid ka pa rin. Puro ka pa rin kagalaka, kapayapaan, pagpala. Nahihirapan ako. Ibig sabihin, wala kang pagpala. Hindi. Meron ka. Nasa ino, Panginoon. Kailangan lang, iyanay mo, renew, rebuild. May rebuild sa atin. Kung sino tayo sa atin, Panginoon. Unang-una sa atin. Kapag ganon, tunay nga po na mag-reflect ang karakter ng Panginoon, mag-reflect ang we are walking the Spirit, and then we na-reflect na naihayag kung sino ang Panginoon sa ating mabuhay, naihayag ang katuwiran, ang pag-ibig, ang kabanalan ng Panginoon sa ating mabuhay. Kaya po, iba-iba man nalabas ng pakwan. May haba, may pula, may dilaw, no? Pero pakwan sila para-pareho. Amen? Pare-pareho sila masaya. Yung sabi po, yung mangga, iba-ibang mangga, may kalabaw, may apple, may Indian. Pero so, ibig sabihin na ang kalabaw lang ang isang masaya. Siya lang ang banal. Hindi po. Lahat ay masaya, lahat ay banal. Kasi ang buhay nila, kagalakan na kapayapaan na ay nasa lupa. Kaya tayo para-pareho masaya, para-pareho pinagpala, iba-iba ng ating labas sa buhay. Pero tayo pare-pareho masaya, payapa, pinagpala, dahil ang buhay natin ay si Kristo. Amen? Palakpan natin, Panginoon. Sabihin natin, tagumpay! Tagumpay! Hallelujah! Kaya walang inggitan, wala tayong ikabahala sa ating buhay, wala tayong hinihingi pa, nasa atin ng lahat. Ang Panginoon kasi ang siyang masama sa ating buhay. Amen? Kaya hindi natin mayambing ang kalorati nasa atin, sa anumang pagtitis, sa anumang pagsubok, sa buhay ito, sa mundo. Kaya kapatid, ikaw ay tulungan yung isipan sa ating Panginoon Jesus. Dahil nasa iyo na ang lahat ng iyong buhay. Kaya sabi ko noon, mas maligaya ako ngayon. Kahit may gano'n kong nararamdam, mas masaya ako ngayon. Mas maligaya ako ngayon. Mas lahat ng bagay, mas ako. Amen? Palakpan natin Panginoon. Hallelujah, palakpan natin uli. At sabihin natin, tagumpay! 1, 2, 3, tagumpay! And the song sang, Lord, we thank you. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Lord, we give praise and glory. Lord, salamat sa iyong tagapagsita. Salamat sa iyong ginamit. Salamat din. Sa umaga ito, pinupuri ka namin, pinapalam. Sana naman ng Espiritu Santo. We all say Amen. Amen. Hallelujah. Sama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Tulong-tulong tayo sa Panginoong Jesus.